Ay, ano pala? Itago natin yung branding. Okay lang to, red wine. Nag-up na tayo sa aming ginawang ride sa Pagpayan Island. Hindi ba yun? Ano na tayo yun? Sabado tayo. Saturday, Sunday. Monday. To be exact, 3 days ang nangyari. Kasi umalis tayo dito ng Saturday morning. 6 o'clock, Rolex, past 6. Ay! Tapos along the way, maraming din na-meet ng mga pets. Oo nga. Yung mga legend ng Kumbado Riders, tsaka Pagkatbat. Sila paring Whitmore, Darkus, at si paring Jack. Na-meet natin along the way. At kasama natin sa pag-breakfast. Nakapag-pintuhan din, kumustahan. Yeah. Tapos pagkatapos namin nag-breakfast, nag-redout na kami, tuloy-tuloy. Nandun sa Colonia ba yun? May Colonia, no? Colonia. Nandaanan naman kami nila, ni Nagparing Aliho, kami ni Manasis,
senior bikers ng ano. Yung mga legend, yung mga sakalang na ride sa kumbato. Yung mga kung tawagin lang, karaamdaman. Kung tawagin ito sa Bisaya. Mga veterans, gano'n. Mga veterans, yun. Sinabi yung sir. Pero nung dumaan sila sa atin, hindi nila tayo kilala. Nakunti nga ako sumigaw eh, dahil lang kailangan ko Ang alam nila, foreigner. Oo. Sa dami ng dali. Ang tawag mo kasi, si Tunyo. Hindi kilala ko si Tunyo eh. Sumigaw ako kay Tunyo. Pre, saan si Aliho? Pala, nasa gilid na si Aliho. Hindi ka nakakilala. Nagulat eh. Lumagpas nga sa akin ng overtake pero nabusisan niya ako kaya sumabay sa akin. Alam niya. Ayan, ang saya rin kasi talagang mga weekend warriors sila. Di ba nasa isang nahuli? Akala nila, mga foreigner na nagbabike kasi nga naka-full gear tayo dahil bike packing nga ang tema ng ating ride ng Saturday, Sunday, Monday. Actually, bike packing talaga ng mga pare ko eh. Mga people kasi complete gear kami. Talagang palud, nalutuan, yung models, maraming kong mga bagong Pero yung sa setup ng bike mo, kumusta naman yung performance and may sumusubra ka ba sa gamit mo o sakto lang? Madami ang madalang gamit eh. Kailangan pa sa next time, bawasan ko na. Limit lang sa ride na yun. Tatlong araw, tatlo lang. Kung halos lahat naman nagamit din yung ginagamit din na natin. Ano nagpapalit ka eh? Yung booking utensils natin, gamit. Nag-adjust kami sa lutuan. And then yung drone, nagamit din. Yung dalawang electric fan, yung gawin na gamit, inuwalang pa. Ayun, nagamit naman. Ayan, si speaking naman kailangan bibigyan naman din yung floor sa dalawa. Papa Charlie muna. Masasabi mo rin sa ride natin sa napuntahan mong mga isla na puntahan mo yung Bantayan. Ito, napakaganda pala ng Bantayan Island. Tatlong munisipyo sila. Santa Fe, saka Madre Dios. Madre Dios. Ayan. Ang mga beach sila ron, talagang puputi. White sand talaga. Talagang mga kasama kita mo ron na nandun ba, talagang napakaganda. Yun. Yung masasabi ko. Ngayon, tuloy ko lang yung kwento pala. Dumating kami dun sa airport na 4-5 actually. 4:30. Tuloy na yung pala yung Jay, kwento na yun. Yun na, kumbaga pagpunta natin ng Cebu, nang dating ko ng Cebu dahil kay Vic, and sunod-sunod na yun, kumbaga ang daming lugar na magaganda rito sa Cebu. And yun na nga, nagkakagulatan na lang along the way na may mga nakilala kaming bikers, kaya hindi natin alam na may katabi pang isla si Cebu, yung Ulang-Ulango ba? Ulango. Oo, na pwede rin daw bikin. Parang additional, exciting dun sa pagiging roadmap ng bike ride. Isasama na namin sa aming bucket list yun na sabahin. Yung Ulango Island. Malapit dito sa Lapu-Lapu City, Lapu-Lapu Island. Siya. Alas dikit. Yun, isa rin yung sa nagmamalaki dito sa Cebu. Kasi according to sa mga nanosok namin, already ko pa napuntahan yung area. Napakaraming seafoods naman, mga shell. Sobrang mura daw. Pwede bang tayo ng dito. Bago tayo mapunta doon, dito muna tayo sa aming napuntahan nga yung Bantayan Island. So dumating na kami doon sa Magna Airport mga 4 o'clock, kumuha kami ng ticket. Ano lang namin, i-mention na lang namin ulit. I-mention namin ulit yung pamasahe ng papuntang from Magna to Santa Fe Fort. Bantayan Island is composed doon ng 3 municipalities yun. Pero yung port nila ay nandun sa Santa Fe. Ayun, nakasakay kami, ang bayad pala ng tao, yun sa 200. 300. Tapos may bayad yung bike na 225. So, all in all is 525. So, 1 million, mga pare ko yun. 1 million. So,
pa kami. So, ang nabutan namin schedule ng departure ng Roro is 5:30. May kunting mag-aantay kami. At during that time, bubuhos ang malakas na ulan. Oo nga. Diba? And yung option doon sa Roro, tatlong shipping companies yung bumabiyahe. Oh. Sinasabi nila every 30 minutes, kaya sobrang dami ng biyahe. Kumbaga, walang matagal na paghihintay eh. Talagang every 30 minutes may biyahe raw. Actually, yung mga pare ko, taga Cebu ako, pero I'm senior citizen now. Sabi ko na, aminin ko na. Naririnig ko na yung island na yan. Actually, yung mga tao rin na dyan, sa akin po. Ngayon ko lang din napuntahan yan. At nakamiss ako dun sa island na yun. Kasi imagine, yung doon pala sa port yung nakita ko yung Roro. Napakalaking Roro. Akala ko kasi island lang eh. Akala ko siya sasakyan natin. Mali ka ba alam? Kasi talaga palang Roro na parang nasa Toledo to. Parang Batangas to Calapan or Ruas to Patiklan. Ang Roro mo biyahe doon. At nakakatuwa kasi in fact mas maganda pa nga yung mga Roro nila, yung mga bago eh. Kamantayan sa Roro na Batangas to Calapan nakita mo doon minsan. Alam mo lumang-luma na, wala na ang dami na kalawang nakikita ko kahit din sa Toledo Oo, yung San Carlos Toledo na. Mga pare ko, mapapansin mo, sabi nga, every 30 minutes na biyahe. So, imagine that island, napakaliit, pero tingnan mo ang kamaan-go ng mga tao. Kamaan-go. At may mga dala pa mga sasakyan. Na-imagine kasi dati, nung narinig ko na lang yan, island, walang masyadong tatakbo doon ng mga sasakyan, ng jeep or mga kotse, yung parang malaki din, talagang puntahan ko. Kasi pag inisip mo municipalities, 3 lang. Para ka ba inisip na konti lang Konti lang. Sa kisla lang naman Pero pag napunta ka pala doon, hindi mo rin nakalain na napakaliit kasi tawag din masakit. So, hindi summer yung punta namin doon. Hindi season, pero pagdating ko na ng summer, sobrang ang dahil mga turista, Mga parinjay, tuloy po. Ayun, ang pinakang maganda ron yung kumbaga kami stranger doon sa lugar, pero alam mo yung may nakakausap kang local, tapos ako kasi pagka pumupunta ako sa isang lugar, parang may mga tanong ka meron sa mga local na kung ano yung meron na may pagmamalaki nila. And yun, nakalimutan ko yung pangalan, pero sorry kuya, pero yung nakita namin dun sa isasama ko na lang dun sa footage ko na na nakausap natin. Gusto mo yun na yun sa park ng Bantayan. Tapat ng Sibaan. Kuya. Pero nakapili sa iyo yun, binabit mo yung pangalan niya Binabit niya. And yun nung nakausap namin, parang siya kumbaga nakita niya yung paskil namin doon sa bisikleta namin, parang Antipolo, napangasawa niya taga QC. Nagka-idea siya na tanungin kami. And yun, nagkausap kami. Sarap din niya kakwentuhan kasi parang content creator din siya, nasabi niya. Add na lang natin nandun sa video ko, alam ko nakuha ko siya ng footage na naputol nga lang kasama si Papa Charlie. And yung asawa niya yung taga QC. Yun tinanong ko sa kanya yung may pagmamalaki yung sa Bantayan, kung anong pagkain, kung ano man yung pagkaiba. Yun yung in-offer niya. Yung parating tayo nawawala dun sa pangalan nila. Tago ang kan. Yan yung parang pumunta ka sa isang lugar, sa tala ng buhay mo, doon mo matitigman. Parang doon lamang meron Oo. Kasi yung sa pinagmamalaki ng Bantayan Island, yung kanina sinasabi yung Tagong Angkan, isang parang masabi natin. Sila lang na treasure yun ng pagkain na yun. Pero kakaiba kasi
alam ko wala pa nagpa-vlog dyan tungkol sa pagkain niyan. So far tayo pa lang. Baka naman mayroon na rin, pero tayo, hindi masyadong bago tayo ron, at doon lang din natin lahat natikman, di ba? Okay, ba? Anyway, mga pare ko, yung mga bago ko sa channel namin na nanonood, iyan muna namin, kami nga parang bikers with Parin G Katigbak. Yes. Philippine Island Looper. Ang tinatawag namin yung aming grupo, Philippine Island Looper. Balak namin in God's will na maikot namin yung buong Pilipinas through biking. Hopefully, ma-accomplish namin yan, pero ika nga, parang isang napaka-seryoso pangarap. Suntok sa buwan. Napaka-seryoso pangarap kasi Kulolokobi naman eh. kung tulungan din ng Panginoon o tulutan tayo maikot natin yan, why not? Hindi talaga. By faith. Kumbaga sa pakikipagtulungan din nga ng mga lokal, kagaya nung napuntahan naming Bandayan, and may mga lokal na nakipagtulungan sa amin para yun, doon namin natikman yung Taguangkan, and soon sa mga iba-ibang karatig isla, kahit wala namang yan wala naman totally bike ground or pwedeng basta mapuntahan natin kung mag-isa sa isang lugar. Marami mga pare ko talaga nakalagay ito sa bucket list namin, yung mga lugar na punta lang. Sabi nga, kami, Philippine Island Loopers. Hindi kami Philippine Loopers. Philippine Loopers lang. Kasi ang isle. Ang pagkakaiba ng Philippine Loopers at Philippine Island Loopers, ganito yun. Ang usually nakikita natin sa mga nagpi-Philippine Looper, parang dumaan lang sa isang area, umikot, papunta ulit pabalik. Kami, ang ginagawa namin, dadaan, tapos pag tumigil sa isang island, sa isang isla, or sa isang mainland, ang ginagawa namin, iikutin namin yun. Maganda na. Iikutin namin. Basta may possible na padyakan. So, update sa mga ginagawa namin, ilan na ba na look namin? Cebu, number 1. Number 2, yung Bohol, Negros, number 4, Catanduanes, number 5, Marinduque, number 6 na yung Bantayan. So imagine mga pare ko, sabi nga sa record natin, ang Pilipinas is composed of 7,500 plus islands. According to the geography, 7,500 islands. Pero sabi nga nila, hindi naman yan, yung 7,500 plus na yan, hindi naman yan habitable. Mayroon daw at 2,000 lang na sumar na pwedeng puntahan at naninirahan ng mga tao kung makakapay natin. So yun, nasa bucket list namin, hopefully ma-complete namin yan. So ayun, to continue with our story doon sa Bantayan Island, dumating nga pala tayo ng actually 7, pero yung process na huli tayong bababa ng Roro 7:30 and madilim na ron sa Bantayan, kaya wala kami. Anong feeling nyo doon nung dumating tayo ng late? Meron na tayong kakaibang feeling na ramdaman nung dumating tayong gabi na? Yun sa akin yung yung kung paano ka mag-interact sa local, kasi hahanap tayo ng matutulugan natin Although marami siyang lang nire-recommend talagang resort and yung magagandang matutuluyan sa Bantayan. Pero ang hinanap natin, kasi kahit turing bike camp tayo doon sa pwede tayong mag-camp. May local naman nagmagandang loob na may sinabi sa aming lugar. And wala naman signal, malakas. Dumating tayong late. Kasi pareho tayong stranger na pala doon sa area, si Parin J. Nakaikot na Nakaisa na ako doon. Wala naman tayo. Si Parin J pala Katigbak. Nakaikot na siyang mag-isa, solo ride siya doon ng umikot. Bali, siya tayo para naman siya doon, sinamahan ka ng dalawa ni Parin. Pero ang layo ng experience natin doon sa experience. So, anong naramdaman niyo pa rin? Anong naramdaman ko? Wala naman akong takot na baka ganun nga, hindi natin magandang iniisip. Pero panatag ako sa mga tao ron dahil kung kadaupang palad natin, mababait naman sila at panatag na kami nung napuntahan natin yung lugar ng
ni Sir Alan, ano ba yan? Santa Fe. Santa Fe. Hindi. Malbago. Malbago yun, no? At yun nga natagpuan namin na nirekomenda ng mga bata na Hindi, isa-isahin natin yun. Isa-isa, hindi mo na ron. O, saan naman tayo? Sige. Since nga, usually yun naman talaga ang una impression mo sa pagpunta ng lugar na hindi mo pa nakabisado. Yan. Hindi mo pa naikot o hindi mo pa nakausap kung yung mga lokal doon. So, of course, yung first naramdaman ko doon is may kunting kaba. First night. Kasi nga, dumating din ng gabi at wala pa tayo talagang itinerary na sinusunod kung saan tayo pwedeng magpapalipas ng oras o DIY talaga. naghahanap pa lang tayo ng pwedeng tulugan. So parang suntok din sa buwan yun. Yung pagpunta natin doon sa una nating idea ng pagtutulugan. So may nag-recommend sa atin doon sa dumating din sa may kanto, pausap natin yung mga lokal doon. Although na-sense natin minsan ng mga ibang opportunista katulad ng mga nakausap natin, yung mga opportunista din mga tao na katulad yung nakasingil. Ano tayo, tinuturing natin doon as turista. So hanggat bagay, yun naman din ang hindi naman ang siyempre mga tao na kanakbuhay. Parang minsan sa ating mga Pilipino, bisita ka, mayroon din talagang nandun yung opportunity para sa kanila. Nung nagtanong tayo, parang pantulog sila magsabi na yung mga ganyang libre. Sabi, wala daw dito. At fortunately, mayroon dumating na isang binata. Na nagsabi na sa atin na tumakulak kayo kundi doon ng nasa mayroon siya nasabing paradise sa campsite, paradise ka. So, yun, medyo napuhayan kami. Dahil nga siyempre, ang tema namin is bike packing, bike touring. Kaya, dati yung ginagawa namin kasi, hotel kami ng hotel, driver's team. Medyo walang thrill. Para ka lang natutulog sa bahay. So, ang ginagawa namin ngayon is gusto namin ma-experience ang bike camping na parang DIY. Oo, na ang maganda rin yung interact na rin doon sa mga local kung paano sila mag-accept ng mga visitor doon sa lugar nila. Todos doon sa nagsabi sa amin na mayroong paradise sa campsite niya. Although, very unfortunate din naman na nung pumunta tayo doon sa area, medyo nakakatakot actually yung way, yung daan. Kasi nga, nasa loob natin yung rough road at saka tutulis ng mga bato na maliliit na hindi naman siya lost, kundi nakabaon talaga na at pagdating namin doon, kung isa rin sa medyo nag-aaling na kami pagdating namin, wala kami nakausap. Pero maganda yung lugar. Abangan nyo yung mga pare ko, yung footage namin dyan. Nabidyo mo na. Nakakunan mo rin yun, di ba? Oo. Kayaan ko na lang dito. Maganda rin yung place, very relaxing lang din sana. Maluwag. At ang daming cottage na malalaki na pwede mong gamitin na magtayo mo ng tips. Mismo sa cottage, sa loob. Kahit mula, no problem. May tatakpan. Kaso nga, antay kami ng antay doon. Hindi nag-standby ka ng minat sa 2 minuto. Wala nang dumating na caretaker, kaya nag-decide kami lumipat. Kasi according dito sa Google Map na sinusunod namin, mayroong hindi nang tinuturog na ito'y paradise. Hindi pa, no? May nakalagay pa na medyo malayo na punti doon, nakalagay sa Google Map na paradise dito, So, hinanap namin yun, lumabas kami, bumalik kami sa highway. And then may nakausap kami parang renderia na hindi na pagkain, idea sana, kakain na rin sana kayo doon, na hindi mo pinuto. At swapid, wala silang pagkain, hindi puro batsoy lang. So, nag-decide kami maghanap ng tindahan. So, fortunately, nakarating tayo banda doon sa barangay? Pook. Malapit sa Kapsawi. Parang Jay yung mga tao doon sa tindahan. Anong pwedeng mag-tent doon sa tabi ng resort Kumbaga, doon ka sa libre. Kumbaga, nag-recommend sila
pupunta tayo ron sa libre, sinasabi na, syempre nga naman, pag nandun ka sa tapat ng private resort, doon ka nag-tent, pwede kang singilin. And na-recommend nila, doon lang sa Kamilano po ka, pwede na. Walang nag-aangkin na may-ari ng area na yun. Yung sabihin, parang public area. Although yun, siyempre, doon na rin kami bumili ng aming niloto nung gabi para sa aming for dinner and breakfast. Dinner and breakfast. Niloto, actually, ginamit kami na. Late na nga actually yung dinner namin kasi nakapag-dinner tayo, mga 10 o'clock na, past 10. Mga 10. Tapos, to tell you honestly, medyo nakakatakot din yung lugar kasi nga parang siklonin siya, wala masyadong bahay kasi. Kumbaga first time natin Tapos yung kakilala. Yung area, medyo masikip at may mga ang tawag dito sa aming halaman yun, yung parang aroma, yung tinik. At masyadong maliit lang yung tinatayuan namin ng tent. So, wala kayong magawa dahil gabi na, so talaga nag-decide na kami doon tayo ng no? Nagluto kami doon, nakakain kami, doon tayo nagluto. Challenge pa nun. Hingi lang, tapos nung gabi nga, hindi tayo masyadong nakakulog tayo sa layo. Ngayon dapat masanay na tayo, masanay na ako dyan. Di ba? Aminin natin, yun lang naman din itong ginagawa. Ngayon ko lang naman din ginagawa ito yung mga ganyan. Yung mga ganyang bike. Pero yun lang pinakang kasi experience mo yun Kung ano yung kada ride out natin kung saan tayo mag-sleep over, experience yun. And siguro naman, kumbaga nasa rin natin, yung instinct natin doon sa lugar na medyo mapanganib or hindi. Sa makakausap mong mga local, the way na mag-talk sila sa iyo and sila yung nagre-recommend, nandun na yung para magkakaroon ka na ng trust kung paano sila nagre-recommend sa iyo. Shoutout nga pala doon sa tindahan na napatunan namin, especially doon sa anak na may-ari. Sinamahan tayo lang. Sinamahan kami hanggang doon sa Seaside. Kung saan kami dinuro na tayo ng tent. At inassure naman kami nung pamilya na yun na walang problema doon sa area niya. Wala naman daw na gumagawa ng kalokohan doon. Ay lang, siyempre, di natin alam kasi kanilang baguhan tayo. Nila, iisip yun. Iwatan kasi kung may mga dayo. So, ingat pa rin kami. Yan yung gabi na tutulog na kami mga pare ko Yan nga, hindi tayo masyado nakakatulog. Marami yung going bisita sa area. Doon sa may nagpapahangin, hindi ko alam na nagpapahangin. O mga bisita ba yun dahil gabi na Ano yung pakiramdam mo ang kitingnan doon sa ngayon, kung nag-ising since gising ako, nakakita ko maraming nagtatawanan pa nga, ingay, may babae. Tapos medyo tumahimik at pinawisan ako, tumayo ako ng puntisa, nakaupo lang ako, parang gusto ko matulog na nakaupo kasi ang inay. Pag ganun ko nakasilip ako, isang mama na nakakabod Ito short lang Tapos tinitingnan yung bike mo. Pinakiramdaman ko lang, makahugutin bigla. Kaya naramdaman kong gising ka pala. Gising ako. Hindi ko alam kung nakatapadyan ako ng mama. Kasi malastik ka agad. Mga nakalaki yung bike natin Sa church, maraming tao, tingin mo, kasi yung bike. Sumapas ako. Tingnan ko, kompleto naman yung tanda natin bike. Okay naman, wala naman nangyari. So far, enjoy pa rin kami dun sa pag-sino sa beach na yun. Ngayon kinabukasan, nagluto kami ng breakfast. Doon na rin kami nag-breakfast. Yun. Then after that, saan tayo tumuloy? Bantayan. Bantayan proper tayo. Tumuloy. So, ayun, mga pare ko doon pa lang, actually pagpasok pa lang namin ng Santa Fe, talagang masifis ko na mga tao doon, ano din, like, tawag ko mga parang gising din sila sa gabi, di ba, daming ginikan parang Boracay, style, ang daming ginikan, ang daming, restaurant, ang daming mga foreigners, na nakita natin. Mga kano. Yun, parang Boracay din. So, napansin natin na isang napakasayang lugar din na pwede nga tayuin ng mga turista. Yung mga mahilig sa mga ganong bakasyon na parang nag-Boracay ka. Ayun,
saka nakita, although kahit gabi, mahalata mo na ang Bantayan Island is very, developed island. Hindi talaga, Init na kayo sa Boracay. May white sand. Tapos, White sand din talaga to. kahit ngayong along the way from Barangay Pok ba yun? Papuntang Bantayan Island. Yung pinapasok natin mga seaside na lugar. Mapapansin mo, ang gaganda ng mga bahay. So, ibig sabihin, ang pamumuhay ng Bantayan Island, mga tao doon, medyo maganda. Above poverty line. Kunti-kunting mahirap eh. Halos wala kang makita Ang mayayaman ang lalaki ng bahay, maganda. Walang barong-barong. Tapos, imagine yung buong seashore. Shoreline ng kasi nga, island yun, susurrounded by body of water ng dagat yun. Lahat yun, sunod-sunod, may mga beach. Hindi bila para maging... Saka yung karsada niya, maayos. Oo. So imagine, sa dami mong pagpipilian. Pagka ikaw'y pumunta doon, para kang ikaw'y maghahanap ng iyong matutuluyan. Sa daming mag-o-offer sa'yo, malilito ka. Sa dami, wala kang pili. Lahat pili. Kahit na papuntang Bantayan Island, kasi hindi ko malayo din naman. Sabi na, yung Bantayan Island is composed of 3 municipalities. One is Santa Fe, kung saan nga yung port. Ang port ng Roro, kung nandoon sa Santa Fe. Tapos sa takbo ka puntang kabilang munisipyo ng Bantayan, malayo-layo din yun. Siguro makakita kayo. Parang 16 kilometers. May daan na 16, kaya lang, dadaan tayo ng tabi para nakunamin natin yung seaside eh. Seaside. Kaya dumaan tayo ng Pataw. So, actually, mga pare ko dahil kagabi nga kami dumating doon, wala na kami chance na maghanap na maganda. Nung kinabukasan na, yung may araw na, ang dahil pala pwedeng possible na pagtatayo ng tent na pwede kong kausapin yung may-ari or kahit magbayad ka ng konti. Maganda. So, iba talaga yung ganyan sa araw. Doon mo makikita talaga yung paganda ng isang lugar. So, ayun. Nang dumating na tayo sa Bantayan Island, anong na-meet natin? Natulungan din tayo. At na-discover natin kung ano yung pinagmamalaki ng Bantayan Island. Ginagturo. Pagkain. Yun ang taguangkan. Yun yung pinakang highlight na kumbaga pumunta kami sa isang lugar, yun yung na-discover namin. Sa tala ng buhay yun kasi doon lang namin natikman. Although maraming pagkain sa ibang lugar, pero yun yung kakaiba. Unique. Ginagawa mo malaki nila. Sa rare na ulam. Na doon natin natikman. At sila lang ang nagkikita noon. Walang iba tayo narinig na nakikita ng gano'ng ay sa napasin ko, limitado rin yung pag-order noon. Oo, hindi gano'ng kadami. Hindi ng manok meron nun eh. Kung mag-negosyo ka ng ganyan, parang hindi hindi advisable eh. Kasi bigyan mo yung isang manok na magka-produce siya na ng maraming egg. Binatay mo na, hinigil mo na mag-produce siya, di ba? Kung mag-negosyo ka ng gano'n, wala, logi ka. So siguro kaya sila hindi ganun kadami ang napoproduce nila a day kasi nagdadalawang incident siguro ng negosyo. Siguro yung sinabi mo yung mga matatandang manok na hindi na masyado. Talagang rin natin, swerte natin. And talagang... Kasi yung isa yun sa sinabi sa atin nung kausap natin doon sa park na Bantayan Island. Yung proper kasi yung kapital mismo ng Bantayan Island, meron din ang kapital ng Bantayan Island property talaga ang munisipyo. So siya nag-recommend kasi tinatanong ni Paring Jay kung ano bang specialty dito sa Bantayan Island. Hindi lang sa food, hindi sa mga tourists, din. Yan, dito. Lamig ang Bantayan nun. So yun, hinahanap namin yung sinasabi ng Tagong Angkan at yun nga namin nakakita. Hindi ba tayo nabigo? Nakita namin. Actually, nadatnan namin, very limited lang supply. Kasi sa isang stall, ang nabigyan na lang, ang stock nila, 2 lang. 3 nga kami. So, naghanap si Paring Charlie ng isa pa. Nakakuha, isa na lang din yun. Ay, nakumpleto ayos ka na, no? Ayun, so far sa natikman na yung masarap, yung Tagong Angkan. Kaya siya tinatawag na Tagong Angkan dahil yung mga angkan na nandoon sa hindi lang kasi. Dalawa, pero may
tinatagal nga siyang may shell na konti na. Ay, iba, may May shell. shell Iba, na eh. bago pa lang, walang shell, o manifest. Pero nakain ko yung may shell na eh. Ang tataka ko doon, ba't nakapalot sa sumo? Samantalang pagkatay ng manok, makikita mo ganun bang ito. Kasi tinatanggal natin yun eh. Tanggal yun. Oo. Eh, yun, buo siya eh. Kaya buo talaga. Nandun lahat ng itlog. Kumbaga sa tao, yung uterus ng tao, Kinuha buo. nandoon na yung bata. Mga kambal-kambal, magkasama ron. Hindi na pinapalabas. Kaya angkat siya eh. Oo. Hindi niya pinapalabas. Yung tawag ito. Pinatay na at pinrito ng buong ganon. Ay, Ihaw. pala, inihaw. Inihaw. Saka ang sarap din. Yung pinakang intestine may kasama ko eh. Yung pinakabito ko eh. Oo. Kaya ang stick nun, hindi pwede yung malambot eh. Talaga, itutusok na pag nanggalit yung pinakang intestine na. Pinakagalingan. At may shoutout nga pala yung sa nakausap natin na galing sa Amerika, si ate. Ayun. Ano sabi ni ate? Ano ba raw maganda doon sa Damatayan? The best? Ang bantayan nun is lamig. Lami. Meron kang lami. Ang sabi nung nakausap namin, Nakunan mo ba? Bukas mo yung camera. baka, sabi niya kasi, mas masarap doon magmahal. Yun. Bantayan. Isa na raw siya eh. Nawala nga ako sa sarili nang sinabi niya yun. Yun, no? Na-challenge eh. Baba, saan mo? Sa California. Mga Cebuana, pakalatan. Oo. Sabi niya, hindi lang Pagkain ng... Oo, masarap. At ibang kinakain din, masarap din talaga yung sabi. Pero yun nga, nandun na tayo sa pinakang palengke ng bantayan. Ang dami natin nakikita ng mga isla na malapit lang. Ang dami talagang isla eh. Problema pala doon nga yung nakikita natin dun sa pier na ang daming mga tubig na tatawid. Mahirap yung tubig. Yung kailan naman talaga wala ang tubig yun. Yung mga mahilig siguro, Wala biyahe pa sa wala nag-invest na para magkaroon ng tubig yun. deep well na baka maalat naman yung tubig pag nag-deep well. Sabi ni nanay, parat daw. Maalat. Maalat, kaya siguro gano'n. So doon sa Bantayan proper mga pare ko, manotice mo rin yung kanilang cleanliness. Surroundings, especially sa plaza, yung streets nila talagang napakalinis din, no? Of course, island yun, di ba? Hindi ba masyadong crowded yun. Pero doon ko rin na-notice, isa rin sa nakapagpukaw ng atensyon natin. Nakapagpukaw, no? Pamukaw sigla. Ang mahabang tricycle. Parang jeep, ginawang jeep. Pero mo, tricycle, ang Multi-cab. Morocco 175, naglalaman ng ng 14. Pero yun, ginawa ng Corbera. Siguro yung muscles ng driver doon, talagang Kahaba eh. Siguro, nakita ko siguro, kaya pwede, dahil mas kanyang patag lang. Saka maganda yung kalsata. Level lang. Walang lubak. Wala masyadong Pag may lubak yun, ang hirap magkano. Saka wala tayong nakita ng jeep. Saka maganda rin naman kasi yung na yun, ganong style. Unlike sa, tricycle, apatan na kami eh. Hindi, saka pagka tricycle kasi, ang tricycle, mas masakit din sana kasi medyo pagka nag-drive lang gano'n, nilalaban mo sa kanan. Pag yung dalawa sa kaisa loob, hindi na balance yun. Dahil nakakagod na sa kalbayon. Sa kanan. Oo. Samantala lang yung nasisisi yung nasa gitna, parang wala ka na. Relax siguro. Relax Sa driving. balancing sa sakay, yung tig 10. Tig 7, dahil 14 eh. Tig 7 sa kayan sa kaliwat kanan, tapos meron pa sa harapan. So, pagkatapos sa Bantayan, punta na kami na Madridijos. Napuntahan tayo sa Pataw. Kumbaga may pag-aalinlangan kami na wala sa Google Map na may daan na ron sa seaside. Bago yung nag-recommend yung ibang napadtanungan namin local na okay na raw. Diretso yun lang yan. So, doon pa lang na alam na namin na medyo talagang develop yung kasi na lahat ng daanan, simentado, lahat ng mga kabahay na daanan namin, ang lalaki. Naman talaga yung sila nag-iirap doon.
Saka yung munisipyo nila, yung mga barangay, yung ganda yung mga signage nila. Yung mga katulad makikita natin usually sa Manila, main area na mga island dito, island Palaw, di ba? Talagang ginagawa sila ng lokal. May pagmamalaki sila. Saka yung mga negosyo rin doon, buhay na buhay doon. Pangingisda, number one mga pala mga pare ko yan. Pangingisda. Ang sabi nga nila is yung ano rin, yung karamihan doon na kaya managumaganda yung island. Kasi siyempre, masabot ko rin niya. At yung nakausap na natin, yung huling nakausap natin after sa nung pangatlong araw na. Nakausap natin na taga Maynila, di pala Caloocan. Tapos karamihan doon ang tao doon. Walang standby kundi puro may trabaho ko. Wala mga trabaho sa kumpanya na sa dagat. Dagat. Maraming source ng pagkakakitaan. May mga puhunan naman, ang daming paupahan na transient house. Ayan. So yun, dumating kami sa Lot Reviews. Ang ganda rin, parang kayo panoorin niyo yung focus namin. May drone shot. Amazing yung place. Ang ganda ng park nila. Meron silang seawalk structure na mahaba. Nag-live ko ba rin o pinunan mo ng buhay? May live yun. Medyo ano ka rin, dahil bakit itong island ito ay nakakapag-construct ng ganitong amenities, ano? Walang entrance fee. Samantalang nasa mainland ka. Sorry, yung Balamban. Hindi nyo ba natuhanan Sorry sa taga Balamban, ha? Pumunta kayo ng Bantayan sa Madridijos. Tingnan nyo yung kanilang facilities doon. Yung park nila. Yung structure na talagang ginawa nila para sa mga mamaya nila na mag-enjoy lang. Mag-relax sa tabing dagat. For free. For free, oo. Ano yun eh. Kung ano yung tax na binibigay mo sa local, balik sa'yo yun. Kung isa na mai-enjoy mo. Pero, ewan ko ba, sana hopefully mabago. Hindi ko siya namin Balamban. Pero, during nung last visit lang natin nung nandun tayo, kumakain tayo ng Baywalk. Ng plaza, ng Baywalk. Parang napabayaan. Hopefully sa baguhan ng station ngayon, mabago ang mahal. Kaya sabi ko, nakakaingit yung Bantayan dahil yung talagang yung Madridijos na area. Ganda. Ang ganda. Ang ganda talaga. Talagang pan-tourist ang dating. Pan-tourist talaga. Tourist area. So, may isa man yun, yung advantage sa mga ganyan. Dahil, siyempre, once na maganda ang area mo, maraming bumisita, marami kayong mapupunta sa negosyo. Kasi ang pupunta doon, kahit na libre yun, bibili ng pagkain, bibili ng pasalubong. So, that's one way of doing business doon sa area na yun. Nakikita ka rin. Nakikilala pa yung bayan. So yun, maganda. Pumunta kami doon sa yung seawalk doon sa may structures tayo na pwede kong pumunta sa mga ganda. Tapos may mga sila, cottage. Malaki yung cottage, no? Oo, ganda. Maganda ka, pwede punta, no? Nagiinom yung mga tao doon. May birthday ko. Tapos yung mga upuan, kita mo yung buong dagat. Maganda. Kasi hindi lang natin na sunset. Sa alinis. Alinis bagay. Understandable din naman minsan yung area na malinis kasi kukunti lang ang tao kasi. Pero nasa management pa rin yun. Kahit sa madaming area, nakita mo yan, na-maintain talaga yung Ang maganda yung maintenance mo sa area, kahit ang daming nandyan, malinis talaga. Siyempre, nakakita mo malinis, hindi ka na magdudumi dahil malinis na yung lugar eh. So, yun, mga pare ko so after Madridijos, tumuloy kami ng papunta na sana kami ng Santa Fe. Kaya medyo hapon na, so binalak na namin maghanap na doon sa Malbago area na matutulugan namin. It so happened naman, ang game plan talaga after ng Madridijos, babalik kami ng Santa Fe para din maghanap ng matutulugan o kung ano man. Kasi ang recommend, doon yung maraming beach sa Ocoy o
yung sinabi natin sa ng local, so okay tayo mag-tent o ano eh. And along the way na napag-usapan namin, yun yung maganda pagka nagra-ride kayo, along the way pinag-uusapan nyo na kumbaga challenge yung pag inabot ka ng gabi tapos magte-tent ka pa, magluluto ka, hindi na maganda. Mas maganda yung darating ka ron sa location nyo na may araw pa, makakapag-prepare kayo ng tent o abutin man kayo ng gabi na is nakapagluto, nakakain na. And yun na nga, nangyari. Nung nagkakape kami ron sa bakery, ask ko pa siya ng Madrid Limos. Madrid Limos. Madrid Limos, pato. Hindi. Malbago na yun. Malbago na yun. Nung nag-iya si paring Kul magkape, yun na, yung kwento nung yung mga bata. May grupo ng kabataan na dumaan sa area sa kapihan namin. Sabihin, bikers ka nila kita, yung mga parang curious sila. Yung mga bata na pag nakakita ng ganyan mga nagbabike at mga dala-dala. Kasi uso na yung mga vlog eh. Mga vloggers ito, mga bata. Shout out. So mayroon din isang bata na parang pinakalumat. Puwela. Sa kanila, leaders. Hindi man leader ko, puwela na sa kanila. Hindi nahihiya. So, naglalakad sila tayo. Di ba alam kung saan sila galing? Mga nagugutom. Kumakain nga kami ng tinapay. So, nagpaparinig kasi. Although hindi naman nangihi. Sinabi lang agad natin, gusto yung ibang tinapay. Actually, nung muna tubig lang. Binigyan natin ang tubig. Tapos nakita nga tayong nagkakape ng tinapay. Wala rin na tinapay ni parang Kulyon. Oo, binigyan mo naman. Binigyan naman yung tinapay. Tuwa naman yung masarap. Masalamat naman. Anong sabi? Biyaya. Sarap sa grasya. Salamat sa grasya. Magaling sila. Malaking na Tagalog yung sinabi eh. Maramatas yung grasya. Tapos yung sinabi natin, naghanap tayo ng lugar na pwede pagtayuan ng tent. Yun, nirecommend din natin. Yun yung salita ng mga bata, parang hindi makatotohanan na totoo yung lugar, yung sinasabing 10 piso lang. Actually, di ba sinabayan pa tayo nagdadaan? Nanak mo nga sila, parang makasabay sa unahan eh. Sinurong niya, yan. Mawiling na wiling. Ito muna, sabi ko, balik tayo. Mapagod kayo. Side tayo natin. Oo nga pala, parang umayaw ka na rin sa pasok eh. Yan, diretso natin. Pero, ayun, nung diretso natin maganda, dead end siya eh. Ma-amiss ka rin sa place. Talaga naman, sabi na namin sa unang bungad pa lang, nakita namin hindi masyadong maraming kabahayan. Nagustuhan mo kagad eh. Oo, kasi wala tayo nakapahaw din. Wala mo siya nakabahayan. Tapos malinis yung beach. Although mabato siya, wala masyadong basura. Parang yung bato niya kasi. Tanong pa lang kay, yun nga, si Kuya Alan na pagtanungan natin, di ba? Kasi pagpasok mo pa lang, wala ka nakita ng basura eh. Kaya ang feeling mo sa area yung nakatulog dito. Tapos nakita natin yung magandang nagustuhan. Nagpaalam ka din sa may ticket doon sa barangay naman. Mabait naman. Ang nakala kasi nila doon tayo sa compound nila. Kaya sa akin. Sabi ko dito na dito labas. So all in all, maganda yung natulugan namin doon. Natapagan mo ang pagsikat ng araw doon? Wala ka ng kabak-kabak. At masarap din mag-swimming o lumabato, pero masarap din ang tubig, no? Malinaw. Hindi magalawang tubig. Kalmado yun. Yung shout out kay Boss Alan nga pala na nag-entertain sa amin. Isa siya sa I think caretaker ng barangay doon, yung Temptation. Kasi yung Temptation Beach Resort mga pare ko minamanage yun ng local government, yung barangay. Parang ginagamit nila, tapos kung mayroon sila mga event. 10 pesos na mga entros eh. Event yung kanilang barangay doon, yung mga tao sa Malvado, barangay doon. May although, siyempre, hindi naman pwedeng libre kasi nga, pag ginamit mo yung isang area, kailangan mo rin linisan, kailangan ayusin. So, maintenance. So, ang kanilang entrance doon, napakaliit lang kasi nga, pang-maintenance lang. Halagang? 10 piso. 10 Pero pesos. grabe, ang ganda.
Pag gusto mag-relax. Pero siguro pag summer, pag walang lagi, marami din yun. Kumbaga parang minsan yung kagaya natin, mga bikers o ano, yun yung nire-recommend naming lugar. Doon na pwede nyo puntahan. Kumbaga, mura lang o ano kaysa... Wala akong makakasabay na ano, marami. Kung tayo nga lang na doon no? Kung gusto nyo nung makatipid na parang DIY lang kayo, may dala kayong tent. Walang bahay. Actually, meron silang pinarerentahang tent doon at saka yung pinakakubo, pwede na. 300, doon sa Temptation Beach Resort, 300 na po doon. Pinaka-cottage na rin. Open cottage siya. Kung mga 4-5 kayong bikers, may dala kayong hammock, pwede na kayo. So ganda, mabait pa yung mga tao doon. Tapos may mga fisherman doon, kapag ni Boss Alan, nakabili pa kayo na talagang fresh na isda. Napakasipag ni Manong Alan. Namuhuli sila ng isda ng gabi, bumalik sila ng alas 2, 2 baldi yung kuha nila. Pero sabi nila, bumalik ulit hindi, sabi nila, time na yun, hindi season. Konti lang umuli nila. Pero sa February, March na kami daw, sobrang dami mga huli nila. Yun na season daw na panghuli nila. Pero sa tingin ko, kahit sinasabi nilang maliit yung huli nila, nakadalawang baldi, hindi lang, mas ko 1,000. Saka bumalik ulit isang huli pa ulit ng bumalik sila ng sandali yung oras. Pinahuli na naman. Palagay ko, bumalik sila pangkain na lang nila yun. Ayun. Kasi binenta nila. Pagkatapos naman nun, umalis naman siya, may dala siyang lagari, magkakantay daw. Sipag. Yun yung tatay na talagang responsible sa pamilya. Sipag. Although, pumida na sila doon sa pamilya. Pero nagdublikayod siya para panday pa. Panday, nakapitero siguro. Shout out siya, kudos. Saludo kami sa iyo. Saan? Sana isa ka makauli ng ama sa iyo. Dumami lahi mo, yung mga ganyan, sipag. Sipag. Hirap na nasa walang tulog, pero maghanap buhay pa kanapasa. Kasama yung anak niya. Anak niya. Kasi umalis sila nun, may liwanag pa papuntang Lao. Sabi niya, galing araw sila makakamalit. Kaya nga, ipopromote natin yung place nila. Highly recommended. And yung mga pare ko, sige, doon na lang sa huli. I-ano natin yun. So, after doon sa Malbado, diretso na kami ng Santa Fe. Pinuntahan rin namin yung beach ba? Kasi doon, gabi nga kami dumating doon. So, hindi namin nakita yung beach ng Santa Fe. Doon sa Ukoy, no? Ganda rin. Uy. Talagang ma-amis ka mga pare ko sa island na yun. Ika nga, alam mo yung sa Boracay, napunta naman akong Boracay din mismo. Ang Boracay kasi mahabang pa ganun lang yun eh. Oo. Maputi din siya, medyo, yung naman sa Santa Fe, mahaba rin from Ukoy. From Ukoy, papunta doon sa Santa Fe mismo, proper hanggang sa dulo. White Beach yun. White Beach yun. Ang lapad ng Tapos nung punta natin yung The Ruins, doon naman din nabudol sa Ruins. Saka yung Ruins, yung old structure, naman pa naman Gila, lapo-lapo nagnatay na doon. Yung Ruins, pag sinabi mo. Yung pala, maybe sa restaurant. Sa dami maligo Abandon. Doon, nung araw siguro, pinagiginagamit yun para makapaba, para maligo. Pero doon, mga pare ko, mabisita nyo, ang ganda rin ng lugar pag tumingin pag tumingin ka sa baba, atong sayaw ba, napakalinaw, nakalimpyo. Huwag yung tayo makitang mga lutawan na mga plastic, malinis. Puti, agsan doon. Ang linaw, masarap mag-dive. Kaso nga lang, walang access para bumaba. Parang meron talagang noong araw, meron yung hagdanan. Pinuha ko lang. Siguro, ayaw rin siguro ng lokal doon na paliguan. Kasi, tingin ko, pag may naliligo doon, since public yun, maraming walang customer doon sa mga... May mga reminder sila sa kasi, yung... May panahon ng ligya, Hindi. Ibig sabihin, kung yun, pinaliguan nila yan, maraming punta doon kasi walang bayad. Private yung public eh. So mawawala na customer yung mga resort na isa namin yun. Kaya ayaw nila yun ding di ba pagka sa Santa Fe na nag-inquire kami ni Charlie yung
good to 6 person doon sa room. Pero hindi nila pinapayagang mag-tent ng marami. Limited. Kasi pinapayagan sila. Well, ano naman mga pare ko natapos namin ng maayos yung room. Experience na pagsaya. Ayos naman, tagumpay. Overall impression at experience, ilahad natin, pupuntahanin pa rin Charlie, kanang overall impression mo sa island, at saka sa experience at sa ride experience. Na-amaze talaga ako sa lugar. Hindi ko na inaasahan na ganung kaganda. Napakaganda pala. Kaya highly recommended ang Bantayan Island. Yan. Ilang? Sana makita ng tourism department to. Doon sa kaya shout out doon sa mga nakakapanood ng mga taga-isla. Open po kami to invite. Invite nyo kami. Hindi kami yung tipong naniningil ng mahal, may experience lang namin. And parang yung ginagawa namin, mas excited kami ron sa sariling tuklas namin. Kumbaga, gaya pumunta kaming Bantayan, wala kaming kakilala ron o natural na natural yung search dun sa area kung ano yung meron. Kumbaga, may mga nagbibigay na lang din kami nga ng ganito, pasubali na yung ibang mga taga-isla o kung ano yung pwedeng naming puntahan dyan o i-feature dun sa lugar, willing po kaming magpabudol. Willing kaming invite. And hindi naman kami, ang namin is experience Hindi naman kami totally yung actually, wala nang bayad, experience lang no? Pero, ika nga vice versa yan. Kung tayo pumunta para ma-discover natin yung lugar. Pero yung Tagalo naman, ang advantage sa kanila is ma-expose natin yung kanilang lugar sa madlang people. Sa mga nanonood sa aking channel. Although hindi naman kami sikat na vloggers, hindi naman kami sikat na rider, bike packing team. Pero sumisikat niya. Kasi parang hindi pa na natapos yung experience, yung impression, yung parang dito sa pagkakaroon nating ride. Yung para sa akin, kumbaga, ako nga yung lahat, ayaw kong mag-ride sa isang lugar lang iba-iba, kaya yung nangyari nga ng first time kumakasama si Paring Gold ng Catanduanes, along the way niya sabi niya, makakarating ka rin ng Cebu sa amin, pagka sama ka sa amin. Nangyari na yun, and dami. Ito tuloy-tuloy na. And yun nakumpusan namin yung Philippine Island Looper and on process na ginagawa na parang mapuntahan. Hindi namin minamadaling puntahan yung mga mahirap isakatuparan yung kumbaga kung free ka and kumbaga may mga pagkakataon nangyayari kumbaga gaya ni Paring Cool yung Bohol wala sa plano yun pero magpapahintulot dalawang beses impression mo yung riding experience natin sa area yung riding experience impression mo sa area isa sa recommended na pag napunta kayo ng Cebu and Bikers Cast sandiyan mo yung Bantayan. Pag umikot ka ron, hindi ka malalaspag. All flats and masarap mag-bike. Saktuhan sa maghapon kung gusto mo talagang around. Kaya lang kami, talagang ninamnam namin yung lugar Kumbaga, tapos siyempre, pagka mahilig ka sa seafood, salos gusto mo lahat. Hindi na seafood. Yung nga pala, yung natin, namin din kay Manang, yung tawag doon, yung... Saan hahanapin ang bukas? Saan? At saka yung loop, Scallop. So, doon nga pala mga pare ko sa Santa Fe, kung makatinduhan ka, meron pala nagtitinda doon ng mga seafoods na luto na. Bibili mo lang, kakainin mo. Wala ka-timing kami na, kumakain kami. Although tapos na tayo kumain dumating ang tao na nagtitinda ng natin yan dahil siya. Si Paring Gold. Hindi, luto na ito. Kainin mo na. Sige. Galing Akala ko, bigo tayo doon kasi sabi nga nila,
Ang Batayan Islands is one of the island na talaga nagpo-produce na maraming seafoods. So akala natin hindi makakain. Huwag na lang, may dumating. Nakakain din tayo. So kompleto. So yun nga, ang sa akin naman, overall na impression ko sa island, riding experience natin dyan, sa akin isang thank you Lord, nabigyan tayo ng opportunity na naikot natin yung Batayan Island na yan. Napansin ko, impression ko sa island. Actually, isang talagang developed island na siya. Masabi nating island na dito, isa sa pinakamayaman na island sa Pilipinas, yung Batayan Island. Kasi sabi nga natin, napakalit ng island, pero titingnan mo nga pare ko, ang loro. Mas maraming biyahe. Every now and then, come and go eh. Kung ang isang island, kung hindi siya develop, ang biyahe niya siguro once a day lang. Pero yung island na yan, sa liit na yan, makita mo, come and go yung pasahero. Grabe. So, yung island sila sa ring develop yan, makita mo yung mga daan nila, malalaki na, asfaltado na, completed na yung buong area. Makita mo na yung pamumuhay, nasusis mo pamumuhay nila doon. Mukhang above. Talagang sabi natin may mga hindi naghihirap ang mga tao doon. Sabi nga nung nakausap natin, halos walang tambay sa mga lahat ng trabaho. Kung hindi ka naman nakapagtrabaho sa mga office o sa mga establishment, ang trabaho ng mga tao doon, siyempre capital yan kasi napangisda, sipot siya na kanilang pinabubuhay doon. So sabi nga, 3 municipalities yan. So inikot namin yan, nakaganda talaga. Pero recommenda po yung area. Mga pari ko Amadlang people. Kung balak yung bumisita, isama nyo na sa bucket list yung Batayan Island. Napakaganda. Kami na magsasabi sa inyo na isang magandang riding experience yan at isang magandang experience na marating mo yung lugar na yan. Kasi kami, we are so blessed nang narating namin yung area, narating namin yung island. Actually, matagal na ako dito sa Cebu, pero ngayon ko lang siya narating. At masasabi ko na napaka ganda ng area. Highly recommended sa mga nagtuto. And isama mo na to, yung yung kalsada nila at pagdating sa mga puno. Maganda yung project. Marami na rin silang mga link na area. Hindi lang naman outer yung kalsada, kundi yung mga inland din na magaganda. Shortcut na rin. So, puro completed ang area. Saka maamis ka siya. Kasi yung lahat ng seaside nila ginagamit as business. Hindi man as business lang. Kasi pangingisda or gagawin swimming area. So, yun ang napakaganda yung So, hindi ka magsisisi pag napasok ka dyan sa Batayan Island talaga. Uuwi ka na dala-dala mo yung experience na hindi mo rin makakalimutan. Yung saya na hindi mo rin makakalimutan. Ayun, mga pare ko, kami, yun ang balak namin as bikers na ang focus namin adventure lang. Hindi naman kami nag-race, kundi gusto lang namin mapuntahan yung mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Experience. At of course, hindi lang naman kami gusto lang namin umikot, kundi gusto lang din namin i-picture yung mga lugar na napuntahan namin, kung anong meron doon, kung anong meron kinabubuhay ng mga tao. Makasalang buha. Oo, kung ano yung mga lokal doon, ma-interview natin kahit paano. At maipakita namin sa inyo. Alam ko naman, hindi naman tayo lahat na blessed na makakaikot. Kami na nabigyan ng opportunity na makapag-ikot. Suportahan nyo na kami mga pare ko sa aming ginagawa. Kung inyong panoorin yung aming vlog, although hindi naman yung talaga ito parang documentation lang, documentary lang sa ginagawa namin, parang footage namin. Panoorin nyo para namin kayong nag-ikot kasama namin doon sa area. So ayun, thank you sa lahat ng nanonood ng aming
talakayan niyo yun sa aming Ito yung, kumbaga ano lang behind the scene. Doon sa mga nangyari doon sa Bantayan Island Loop namin. Yun ang sinasabi ko may experience. Yung dating at yung ginawa namin ride. Ginawa namin ito. Abangan niyo mga pare ko yung full video na ginawa namin, yung full ride. Maglalabas si Parin G. Katigbak ng kanyang din doon sa channel mo. Bali dalawa yun. Maglalabas nila ko ng... Kasi mayroon tayo, may dalawang grupo itong mga pare ko dalawang Paringol Bikers na ako yung naglalabas ng video. Tapos Parin G. Katigbak naman naglalabas din siya ng kanyang video. Susuportahan nyo kami. At marami pa kaming balak. Yung bucket list namin, punong-puno pa yan. Sabi nga, di ba, na-mention natin kanina na ang Pilipinas ay composed of 7,500 plus na island. Pero hindi naman natin puntahan natin. Parang ito yun yung purpose natin. Para naman sa, tayo senior na ako, ito mga para makadami agad tayo, island looper tayo Pupunta tayo ng 100 islands. 100 agad yun. Doon sa puntahan lang. Sa Darayan. 100 islands Sa 107 na tayo. 100 islands ang tawag na doon. I don't know kung talagang 100 yung binili. Pero sabi nga 100 talaga pag binilang. Kasi may island. Kasi ang island kasi sa Pilipinas, hindi naman yan kasama ang pagbibilang doon, yung high tide sa low tide. High tide sa low tide. Basta pag parang nag-low tide, nakita ka bilang yun. Bilang yun. Pero kung 70,000, ha? Nakapito na tayong island na nakapito na. 100 na punta tayo. Ito tayo ng 100 islands. 107. Hindi natin matapos yun. Although, baka mawala na sa mundo, di ba? At saka depende pa kung God's will nga Hindi, kasama na yung 100 islands pag nag-ano. 100 islands sila North Loop. Pwede nang... So ayun mga pare ko, baka yun na nga sinasabi namin kung gusto nyo kaming invite sa island yun, ipipicture lang namin yung lugar. Yung lugar. Nakakatulong sa turismo. Yes, welcome. Although kami sa aming part nagandang experience yun. Pero yung part naman, yung napupuntahan namin, nakakatulong kami sa komunidad nyo, sa lugar nyo, na i-promote namin sa mga nagbabalak na pumunta, yung mga mahilig sa nagtutur. Meron na silang idea kung ano yung meron sa lugar. Kasi actually yung itong media, nakakatulong talaga sa pamuhay ang tao. Then, kung wala ito, hindi naman natin malalaman kung anong meron dyan, kung anong maganda yung mga area na nandyan, di ba? So, suportahan na tayo mga pare ko pakisuporta ng aming channel. G. Katigbak at Paringol. And yun, shoutout po ron sa ano natin. Marami tayong mga balikbayan na mga nasa ibang bansa. And yun, sa mga nakakapanood, especially na mga nasa ibang bansa taga Bantayan Island. Shoutout po sa inyo. Ganda ng lugar. Ayos. Abangan niyo ulit mga pare ko, hindi pa namin na pag-isipan o na plano magiging kung anong next namin island look. Yung mga taga-Islang nais kaming makadaupang palan. Kadaupang palan, comment lang po sa baba. Pwede natin pagplanuhan yan at pagtulungan. Nadalawin namin yung area nyo. Huwag kayong matakot at hindi naman kami magpapasabot sa inyo. Dadalawin namin kayong yung mabilisan, magpapalit na lang tayo ng langis. Joke lang, hindi ko sasama yan. Pero aside doon mga pare-pare, aside doon sa mga ginagawa namin naglulok ng island, siyempre may mga side trip din naman kami na hindi na naglulok. Kundi meron kami isang tourist attraction na area na pinupuntahan din. Pinipicture din namin yan as part of our journey. Although hindi naman kami magaling mag-vlog. Kung ano lang yung nasabi namin, I hope ma-appreciate nyo. Kung baga yung content natin, on the spot, hindi kami yung totally naghahanap nagkakaroon ng research. Hindi kami masyadong magaling dyan, pero itong ginagawa namin, natural na natural lang. Kayo na bahalang mag-appreciate or mag-interpret. At nagdagan nyo na lang kung ano yung kulang. Kasi hindi naman kami perfect na vlogger. I mean, nag-uumpisa pa lang. Pero
hindi na naman ito pag-vlog talaga ang purpose namin is siyempre sa sarili na rin namin na makarating kami sa ibang lugar. Yung achievement as a bikers, feelings as an namin. individual, ayan ang barat din namin. Hindi naman talaga... Yung term doon, parang ano eh, parang yung napuntahan natin, makita sa video, parang napuntahan natin nila. Oo, yun. Parang pagka nanood kayo sa amin, para rin kayo naglulok o para rin kayo nagtutor kasama namin. In spirit. And ano na, ito yung panghuli. Kung yung mga grupo na gusto pumunta ng Cebu, ayan, o ano, kumbaga, i-recommend ni Parikol tong place niya and sa abot kayang halaga. Hindi naman yun totally, ano, kumbaga, yung sama may gusto rin, ano yun, pag-uusapan na lang yung presyo dito. Yun yung Parikol, dahil may base nga kami rito sa Cebu, kung sino yung nagbabalak na grupo, gusto mag-look dito sa Cebu, na wala kayong contact dito, pwede nyo kami kontakin through our channel, Parikol or Parikol Katigba. O pagka all the way, pwede nyo kami i-message doon, gusto nyo mag-look dito. Kung ayaw nyo mag-stay dito, tutulungan namin kayo or advise namin kayo kung saan kayo pwedeng mag-stay o kung anong malat nyo dito sa area sa Cebu. Dahil kami, nalook na rin naman namin itong buong Cebu. So kung siya may ng tips sa amin para mag-ilog nyo ito, willing kami mag-advise sa inyo. Kasi kapag yakers tayo, kumbaga, kayong matakot. Yung iba kasi magsisimula sa Cebu City, kung sakay ka ng Tugo o yung iikot ka, dadaan ka rito sa lugar. Actually, mga pare kayo, maraming access dito papuntang Cebu. Bahala ka mamili ka. Pwede kang dumaan ng kabila. Bisa natin yung itong way 1, yung access 1 na pwede pumunta ng Cebu. Itong magandang i-ride from Manila to Cebu. Kasi nagawa na namin to. Nagawa na namin itong ride nito. Nag-ride na kami dito from Antipolo to Cebu via Batangas, Calapan, Mindoro, tapos takbo ka ng Calapan to Roas Port. Hindi ko parang nakabisado kung ilang kilometro yun. Nasa 100. Nasa 100. So, from Calapan, takbo ka, papunta Rojas. Tapos Rojas, sakay ka ng Roro, papuntang Katiklan. Pagdating ng Katiklan, takbo ka ulit, papuntang Dumangas, Dumanilo. Panay. Sasakay ka naman ngayon ng Roro, papuntang Bacolod. Pagdating ng Bacolod, tatakbo ka naman, ride ka ulit, papuntang San Carlos. Pagdating ng San Carlos, ulit, papuntang Torito, Cebu na yun. Pero ito, tip ko sa inyo, yung ride namin mula Antipolo hanggang Batangas, okay yung ride yan, maganda, masaya. Tapos, ang ginawa namin nung kami nag-ride, mulis kami ng Antipolo ng alas 4, alas 5, no? Umaga kayo, no? Umaga, alas 5. So, dumating kami sa Batangas ng alas 5, tayo. Tapos, so sumakay kami ng Roro, Batangas. Doon na kami natulog sa Calapan. Doon na kami natulog, so doon kami natulog, kinabukasan, 5 o'clock, ride out kami, papunta naman kami ng Roas. Dumating kami sa Roas, gabi din. So gabi kami dumating doon, nakasakay kami sa Roas mga 12, kasi ang Roro doon. 11. So natulog kami sa Roro. Pagdating namin sa Calapan, sa Katiklan, madaling araw, alas 4. Diretso ride na yun. Pagdating namin sa Katiklan, diretso ride na yun, alas 4 hanggang Dumangas na kami. Hindi, Mambusaw. Ayun, tama. So, Katiklan to Mambusaw, doon din kami natulog kasi malayo din eh. Ilang kilometro din yun. So, dumating kami ng gabi doon sa Mambusaw. So, natulog kami ng Mambusaw. So, from Mambusaw, pinabukasan, tumakbo kami ng Dumangas. So Dumangas, kami ng Roro, papuntang Bacolod. Pero yung Bacolod, yun ang challenging na ruta. Grabe yan. Kasi Bacolod to San Carlos, nadaan ka ng DSB. Actually, marami na yung accident. Kaya ang pinaka-shortcut dyan, kaysa dumaan ka ng Dumaguete, papuntang paikot ng San Carlos, mas malayo yun. Pero itong kung dumaan ka ng pwede ka rin dumaan, Talisay, Escalante, pwede rin. Pero usually ginagawa namin,
kasi kahit naman mag-polo kami, doon kami dumadaan sa Salvador, Benedicto, Don Salvador, Benedicto. Pero yung way na yan, mga pare ko nako, isang parusang daan yan. Mahabang ahon, malusong, Yun yung pinamagatan nilang Stairway to Heaven. Pero challenging yun, napakasayang riding yan. Dumating kami ng Bacolod doon, madaling araw na. So tulog muna kami ng gabi, after ng gabi, bukasan, diretso na tayo ng Nagkakataon na parang yung tawid natin, itutulog mo na lang dun sa yung from Rojas to Katiklan, ang tulog na sa Roro. So dumating naman kayo sa San Carlos, wala nang light, wala nang Roro. Oo, tulog kami sa San Carlos, 2 oras. Yun. Madaling araw, may Pero ang ganda yan, try nyo. Oo. Mag-ride kayo, mag-bike kayo from Manila to Cebu. And then, of course, dito pag sa Cebu, pahinga lang kayo ng araw, kahit sa araw, kaya nyo. O pwede nyo ituloy-tuloy, o di mag-lock na kayo dito. I-lock nyo na, kasi kami, ginawa namin lock dito, 4 na araw. Kasi chill-ride lang kayo, takbo-puging ka lang, hindi nyo pwedeng takbuhan na mabilisan Kasi kung tatakbo ka rin naman na mabilis, paano ma-enjoy yung view? Paano ma-enjoy yung lugar, di ba? Marami kang dapat chill ride na, kasi maraming side trip, yung mga pupuntahan ka. Saka isa sa pinakamagandang puntahan dito sa Cebu, marami din. Yung pinagmamalaki namin dito, yung church namin sa Simala. One of the beautiful church in the Philippines natin. Laki nun, no? Ganda. Parang nasa ibang bansa, napunta kayo. Paris design kasi parang gano'n. Tapos yung aming sinasabing Trans-Central Highway, yung kinocross mo yung... Kasi nasa kabilang side kami. Kung pupunta ka ng city, yung cross mo yung buong area ng Cebu, parang crosswise. Yung area na yan, yung sinasabing TTX na yan, nako, makasisaya kayo dyan kasi mas matidya rin yung biyakang ahon dyan. Parang red pal yan, kailang red pal yan. Mahaba. Mas matindi, mahaba. Mas matindi sa Mas matindi. Pwede kayo mag-side trip doon sa Manunggal. Oo, mayroon kang Manunggal na kung saan bumagsak si Magsaysay. Pwede kayo marami ditong pwedeng puntahan. Yung Blue Hole, yung 360, Tuburan 360, mga ahon yun. Yung mga hinahanap natin mga bikers din, yung ahon. Marami. Mag-enjoy kayo. Ayos! Yes! Huwag kalimutan, paring full bikers, ang Bagyang Magawin. Paring Charlie, si Willie Boy. Puntahan po natin itong dalawang to. Yun. Ayos, kita-kits tayo ulit sa susunod na biyahe. Sa susunod na ride, hindi pa namin alam. Yung ride na yun pala, itong ito hindi look, kundi lang ito. Sadyain lang namin kasi gusto namin makarating ulit sa... Although ako nakarating na ako sa Sisilix yung sopa ng pinakamalaki. Sa amin ni Paring Cool, ni Charlie. Sisilix, tapos pupunta tayo ng Cordoba. Diretso tayo ng Olanggo. Kung saan sabi nila, hindi ko pa rin napuntahan yan. Pero sabi nila, napakasarap ng island niya, napakaganda, ang daming pupuntang turista kasi mura ang seafoods, maraming shell. Gusto rin, pwede lang tayo natin, gusto rin namin ma-experience yan at gusto namin makita mismo. At gusto namin i-handle din sa inyo yung, ipipicture din namin yung island na yun. So from there, tinarayan na natin yung papunta naman ng Lapu-Lapu Slide para makita nyo yung Lapu-Lapu Slide sa Cebu.